Sa madawag na kagubatan si Florante at nakatali sa isang malaking puno. Nananakhoy siya at dumaraing dahil sa paghihirap na dinaranas. Dahil ang buong akala niya ay pinagtaksilan siya ng kasintahang si Laura at pinagpalit sa bandido na si Conde Adolfo. Ikaw na Diyos, bakit hinayaan mo mangyari sa akin? Bakit kailangan magwagi ang kasamaan kaysa sa kabutihan? Bakit? Bakit hinayaan mo ang taong maitim na balak ang magwagi? Hindi ko hinihiling ang iyong awa. Kamatayan na aking nais. Laura, nasan ang iyong mga sumpa? Nasan ang iyong mga pangako? Isa kang taksil. Bakit kayan ay magpapakasal ka na kay Adolfo? Paalam, mahal kong Laura. At sa akin nag-iisang kaharing Albania. Patawad sa nga pangakong hindi ko na matutupad. At sana rin, sa aking paglisan ay maalala niyo pa rin ako. Sa gitna ng kanyang pagdaraing at pananakhoy, ay biglang tumambad sa kanyang harapan ang dalawang malalaki at mababangis na leon. Sa kagubatan ding iyon, ay naroon si Aladin na puno din ng problema kung nasaan si Florante. Matatagpo kaya ang landas ng dalawa? Bakit kay lupit ng mundo? Pati na si Flerida aking minamahal ay inyo nang inilalayo sa akin. Bakit kailangan ninyo itong gawin sa akin? Bakit? At nito kung saan nagagaling ang pananagwin na iyon, ay nakita niya si Florante na nakagapos sa puno at tuguan na pinaliligiran pa ng dalawang malalaki at mababangis na leon na gustong nang dampain si Florante. Nang malapit nang dampain ng leon si Florante, ay dali-dali niyang nilabanan at pinatay ang mga ito. Nilapitan at kinalagan niya si Florante. Ayos ka lang ba, kaibigan? Aray. Kawawang lalaki. Ayos ka. Matapos gamutin ni Aladin si Florante, ay pinagdusahan niya ng tingin ang bayaning si Florante mula sa matikas na anyo hanggang sa kanyang maamo. Nang magkamali na si Florante, ay unti-unti niyang minulat ang kanyang mga mata. Sa unang pagmulat ng kanyang mga mata, ay si Laura na agad ang kanyang hanap. At napagtanturing niyang ang kanyang kaaway ang kanyang naging tagapagligtas. Laura, aking sinta. Nasaan ka na? Ayos ka lang ba, kaibigan? Ikaw bang nagiging sa akin? Hindi pa ikaw ang aking kaaway? Hindi na yan mahalaga. Ang mahalaga, ang buhay mo. Salamat kaibigan. Hindi ko malilimutan ng iyong kabutihan. Binigyan siya ng pagkain ni Aladin upang maibalik nito ang kanyang mga nawalang lakas na kahit sa kabila nitong pag-alinlangan ay nagpatuloy siyang alagaan at kupkupin si Florante. Isinalaysay ni Florante ang kanyang buhay kay Aladin. Simula pagkabata, mag-aral Atenas at makilala ang taksil na si Adolfo. Sanggol pa lamang siya ng unang manganib ang kanyang buhay dahil sa isang dambuhalang buwetre. Habang siya ay natutulog, nasaksihan ng kanyang ina ang nakaambang panganib at dahil sa malakas nitong tili ay agad na nakasaklolo ang pinsan niya si Menalipo. Nasakto may dalang pana at panudla. Agad nitong pinana ang buwetre at siya ay naligtas. Aking anak! Tulong! Tulungan niyo kami! Isang araw naman, habang siya ay nasa gitna ng salas, isang alko naman ang sumira sa kanyang suot na kwintas na may palawit na kupitong diamante. Nang sumapit naman siya sa edad na 6 na taon, nakagiliwan niyang pumunta sa burol para mamana at manghuli ng hayop.
Sa batis naman ay nawiwili siyang pakinggan ang lagaspas ng tubig, tila may mga nayadas na umaawit. Nauulingan naman ang kanyang taginting nalirang katono ng awit. Ikinuwento lahat ni Florante kay Aladin ang kanyang masayang paglaki at kabataan sa piling ng kanyang inang kalikasan. Anak Florante, nais kitang ipadala sa Atenas upang doon mag-aral. Bakit doon pa? Malalayo sa akin ang aking anak, Briseyo. Baka siya'y malipasan ng gutom doon o di kaya'y magkaroon ng sakit. Walang mag-aalaga sa kanya doon, Briseyo. Huwag kang masyado mag-alala at mag-isip ng ganyan, Floresta. Dahil may mag-aalaga sa kanya doon. Ang kanyang magiging gurong si Antenor. Pero... Ina, huwag mo masyado mag-alala sa akin. Kaya ko na po ang aking sarili. At nung malaki na, katulad nga po ng sinabi ng ama, ay may mag-aalaga sa akin roon. Ang pagdating ni Florante sa Atenas. Florante, maligayang pagdating dito sa Atenas. Ako nga pala si Antenor, ang iyong magiging guro. Salamat, Gurong Antenor. Bakit tila kay lungkot mo, Florante? Ayoko pong iwan ang akin naroon at ang kinalakihan kong kaharian ng Albania. Hayaan mo, lilipas din iyang lungkot na nararamdaman mo. Masasanay ka rin rito. Sa loob ng isang buwang pananatili ni Florante sa Atenas, kapansin-pansin palagi siyang malungkot at hindi makakain ng maayos. Makaraan ng ilang taong pamamalagi sa Atenas, ay nakatanggap ng papuri si Florante sa kanyang gurong si Antenor sa pagiging mahusay sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Florante, binabati kita sa kausayan mo sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Maraming salamat po, Guro. Dito nagsimulang mamuo ang galit ni Adolfo kay Florante dahil nalalamangan na siya ni Florante. Ipinatawag ko kayong lahat dahil mayroong magaganap na pagsasadula ng trahedya sa dalawang apo na si Florante bilang Eteocles at Adolfo bilang Paulinus. Ikaw ang umagaw lahat ng puri para sa akin. Adolfo, tumigil sa iyong kaibangan. Matapos ang dula-dula na hindi na nakita pa si Adolfo dahil batid niyang siya ay lilitisin sa ginawang kapahangasan kay Florante. Makalipas ang isang taon, nakatanggap ng liham si Florante na namayapan na ang kanyang ina. Ginoo, may dumating na liham para sa iyo. Hindi na. Bakit? Bakit mo ako iniwan? Hindi man lang kita nakasama sa patangal na panahon. Hindi na. Hindi ka pa maaaring mamatay. 2 buwan pa ang lumipas. Guro, ako yung mga maalat na. Hanggang sa muli natin pagkikita. Florante, lagi mong tandaan, mag-iingat ka ka, Adolfo. Maraming salamat sa paalala, Guro. Lagi ko tatandang ang iyong hiling. Mag-iingat ka, Florante. Kung kinakailangan mo ng tulong, ay nandito lang kami, handang tumulong sa'yo. Patid kung nalulungkot kami, Nandro. Ganun lang ako. Kung gayoy, pinahihintulutan kitang sumama kay Florante sa Albania. Kinagagala ko pong maninigyan mula sa inyo. Hala, kumayo na, papuntang Albania. Kami po yung mga maalat na. Nang nakarating sa Albania, O aking mahal na ama. O aking bunsong anak. Kay tagal na kitang hindi nakita, pinita. Gayun din ako, ama. Ano papagawi ka? Magandang araw po sa inyo. Ang kortona po ay nanganganib kaya't ito po ay humihingi ng tulong mula sa inyo. Nangangamba na baka ito po ay masakop ni Haring Usmal. Makakaasa kayo. Florante, halika. Tayo ay pupunta kay Haring Edsay. Opo, ama. Magandang araw, mahal na hari. Kinagagalak kong naarating kayo dito sa Cortona ng Ligtas. Ito nga po pala ang aking anak na si Florante. Ito ang binatang nasa ipanaginip na magmamano ng aking trono. Kaya naman, pansamantala mo muna pangunahan ng aking trono papuntang Cortona.
Naway matulungan mo ang ninuno doon at magkamit ng karangalan. Nabalitaan ko mula kay Antinor na ikaw ay nagpamalas ng iyong kahusayan sa Atenas. Kaya naman, walang dudang namana mo ito sa iyong magiting na ama. Ako po ay nagagalagsing papuri, mahal na hari. Ginagaw ko lang po ang aking tungkulin. Unang pag-ibig sa unang pagkikita. Mahal na hari, sinong binibiling at anong kanyang pangalan? Tila ba'y wala siyang kasing ganda? Siya ang aking anak na si Laura. Hala, maiwan muna kita at mag-uusap muna kami ng iyong ama. Sige ho, mahal na hari. Nang makaalis ang hari at makapasok na sa loob, si Florante naman ay pumunta papalapit kay Laura upang kausapin. Magandang umaga, Prinsesa Laura. Kanina ko pa nakuha ang aking pansin dahil sa iyong kakaibang ganda. Magandang umaga rin, Florante. At salamat sa papuri. Tila yata ako'y kilala mo na. Lagi ka kasing kinikwento sa akin ng iyong ama. Ganun ba? Sana nga makilala pa kita ng lubusan, mahal kong Laura. Ganon din ako sa iyo, Florante. Subalit balita ko'y ilang araw na lang at kaya alis na. Ipangako mong mag-iingat ka roon. Nangangako ako na mag-iingat ako roon. Dahil babalik ako sa iyo upang ikasal. May lahi ka rin palang bolero. O siya, tara na sa loob, ang piging ay magsisimula na. Nang matapos ang 3 piging, Nagabi sa iyo, Juan. Magandang gabi rin sa iyo, mahal na hari. Ikaw ay dapat na maganda para sa pagkalis mo bukas. Maraming salamat sa paalala, mahal na hari. kinabukasan. Magandang umaga, ama. Magandang umaga rin, Florante. Ikaw ba ay handa na? Malayo-layo pa ang ating lalakbayin. Ako'y handa na, ama. At ang pagliling ko sa mahal na hari ay isang karangalan para sa akin. Nakakatawanan kayo mag-ama. Kayo ay mag-iingat sa inyong paglalakbay. Maraming salamat po. Florante! Laura, Mag-iingat ka roon, Florante. Mangako kang ikay babalik pa sa akin. huwag ka nang malungkot, Laura. Ipinapangako ko mag-iingat ako roon at babalik ng ligtas sa'yo. Nang nakarating sila sa Cortona, nakita nila ang hukbo ni General Osmalik. Panalo tayo! Mabuhay ang Albania! Mabuhay! Mabuhay! Mga kawal, tayo tutungo patungong Albania! Nang sila ay pabalik sa Albania, ay nakasalubong sila ng grupo ng Moro na may bihag at ginagapos na isang babae. Kayo, at bakit kayo naririto? Nagmula kami sa Albania. Laura, pakawalan niyo siya! Hindi mangyari yan! Laura, ayos ka lang ba? Ba't ka naririto? Nais ko lang naman malaman ang iyong kalagayan, Florante. Salamat sa paglalaro mo. Ayos lang naman ako. Ikaw, sana yung naging mabuti ka. Ayos lang naman ako, Florante. Subalit, ang aking ama. Dinakip nila ang aking ama. Pakiusap, iligtas mo siya, Florante. Huwag ka nang umiyak. Pangako, ililigtas ko ang iyong ama. Kipagdigmaan ulit sila sa mga Moro. Tayo ay muling nanalo! Mabuhay! Harlin sa'yo. Florante, maraming salamat at tumating ka. Ginawa ko lang po nararapat.
Matapos iyon ay bumalik sila sa Albania. Mahal na hari, pinapatawag niyo raw po ako. Durante, pasensya na, muli kita ipapadala sa Itolia upang muli doon may pagdigma. Masusunod mahal na hari, kami pupunta ka agad roon. Salamat, Durante. Ay makarating sa Etolia. Agad nyo sila tuburin pag nakita nyo sila. Ang araw pa ang lumipas. General Florante, meron pong sulat na ipinamigay si Haring Linceo. Salamat, makakaalis ka na. Tapos basahin ni Florante ay ipinatawag niya si Menandro. Minandro, pinapatawagan ni General Florante. Pinapatawag niyo po o General Durante? Maupo ka. Minandro, pinapabalik ako sa Albania. Ikaw muna ang bahala rito. Isang karangalan po yan sa akin. Si Florante mag-isa sa Albania. Nang siya ay makarating sa Albania, pinaligiran siya ng mga kawal. Anong ibig sabihin nito? Basta sumunod ka na lang. Nila si Florante sa loob ng palasyo at nakitang nakaupo sa trono si Adolfo. Adolfo! Maligayang pagbabalik, Florante. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Baka nais mo akong kwentuhan. Napakasama mo! Nasa si Laura at ang aking ama! Kinalulungkot ko, ngunit ang iyong ama ay namaalam na. At si Laura ay mapapasakin na. Wala kang puso! Papatayin kita! Papatayin kita! Mga kawal, alisin niyo yung walang kwentang taong yan sa harapan ko ngayon din. Bitawan niyo ako! Papatayin kita! Sumunod ka na lang kung ayaw mo masaktan. Wala niyo ako rito! Papatayin ko kayo! Manahimik ka na yan! Tapon si Florante sa madilim na gubat na hinang-hina. Ako si Aladdin, buhat pa sa kariang Persia. Si Ali Adab ang aking ama. Upahan mo na sa akin na magandang binibinis ni Rida. Ngunit siya ay aking kasintahang minamahal. Ngunit ako'y napapahanga tulad mo rin. Alam kong maganda ang aking kasintahan, ngunit hindi iyon ang hadlang para siya ay mapasayo. Aladdin! Lerida! Ah! Ama! Akin siya! Angal! Sa akin siya! Kapit ang araw ng kasal nila Ferida at Sultan Ali Adab, si Flerida ay tumakas dahil ayaw niyang maikasal kay Sultan Ali Adab at nagpunta sa kagubatan. Bawal, tawagin mo nga si Lerida. Lerida? Nagmamadali ka. Nasaan siya? Tumakas pa si Binibining Terita. Hindi! Ayun ang aming kasal. Hanapin niyo siya! Susunod po. Nang siya ay makatakas, hinanap niya si Aladdin kung saan siya nakarating hanggang sa makarating siya sa kagubatang iyon at nakita niya ang pinagtatangkahang halayin ni Adolfo si Laura. Anong balak mong gawin sa akin? Tingin mo may tutulong sa'yo sa ganitong lugar? Wala. Ay, kinakapitan mo ang babae niyan! Ano ba Binibini? Ayos lang ako. Maraming salamat sa iyong tulong. Walang anuman. Ako nga pala si Laura. Ako ay taga-Albania.
Ako naman si Florida at ako'y taga-Persia. Habang nag-uusap sina Laura at Florida, ay narinig naman sila nila Florante at Aladin. Kami lang ang tinig na yon. Tama ka, Florante. Halika, atin silang puntahan. Sa kabilang banda naman, pinalaya ni Menandro ang Albania dahil siya ay nakatanggap ng sulat ni Laura. Panalo tayo! Mabuhay ang Albania! Salamat sa lahat ng tulong mo, Minandro. Ginawa ko na nalarapat Florante. Halina, at pag-usapan natin na inyong kasal ni Laura. Sige, tara na kaibigan. Ikaw, Laura, tinatanggap mo ba si Florante bilang iyong kabiyak sa hirap at ginawa? Ikaw, Florida, tinatanggap mo ba si Aladin bilang iyong kabiyak sa hirap at ginawa? Ikaw naman, Florante, tinatanggap mo rin ba si Laura bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa? Ikaw naman, Aladin, tinatanggap mo rin ba si Florida bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa? Mula ngayon, kayo ay mag-asawa na. Maaari na kayong magyakapan.